Hello, good afternoon or good morning. Meron lang akong gustong bigyan ng opinion. Pakinggan natin. Ito, si former Congressman Los Torres, naging mayor siguro, naging mayor, naging congressman. Ito yung kanyang damdamin during the election. Naiyak siya despite of the fact na wala siyang ginamit na pundo. Nanalo pa rin siya, no? Ito. Wala siyang pundong ginamit pero nanalo siya, kaya siya naiyak. Hindi siya gumamit ng pera para lang manalo. Napayak siya dahil sentimento niya na hindi siya tumanggap ng 150 million para lang may magamit sa eleksyon at mapakinabangan ng kanyang distrito. Dahil hindi niya makayanan ang persahan na hindi makatarungang paglagda sa impeachment against Sara Duterte, So, yun yan. Ako nananawagan sa taong bayan. Nananawagan ako sa taong bayan. Hanggang comment na lang tayo, hanggang post. Wala tayong gagawin. So, magantay na lang tayo ng kapalaran natin. At nananawagan rin ako sa lahat ng mga leaders, lalo na mga politician. Hanggang reklamo na lang ba tayo? Daanin natin sa legal process. Sa ngayong panahon ni Marcos, Marcos Jr. administration. Daanin natin sa legal process with action. Without action, without action, hindi mangyayari ang gusto nating mangyayari. Bakit? Ang dami na nating final complaint, ombudsman, sa Supreme Court. Ano ba ang nagiging resulta? Wala pa rin. Kasi nga, sila nga ang gobyerno. Si Marcos ang batas. Hindi ang 1987 Constitution or the Republic Act. Hindi yan Hindi yan ang batas ngayon. Ang batas ngayon, yung Marcos Jr. Anong gusto niya mangyayari? Marami na mga dahilan. Ilang beses ko inuulit, yung kay Duterte, pag-kidnap kay Duterte. Sino ang magsasabi na legal o illegal ang pagka-aresto ni Pangulong Duterte? Sa side ng bangag, legal ang pagka-aresto. Sa side ni former president, illegal. Alin ba ang totoo? Alin ba ang totoo talaga? Hindi ko maintindihan Pero bilang isang may kaalaman konti sa abogado, sa batas, only the Supreme Court can tell kung illegal or legal. Kasi kung abogado ang pakikinggan mo, normally, legal kung administration. Normally, illegal kung Duterte side. So, magulo, di ba? Ngayon, may Supreme Court tayo. Pero yung Supreme Court natin, hindi gumagana. Bakit hindi gumagana? Kasi kung gumagana ang Supreme Court, magpapatawag siya ng mga, may mga kwan na nga may mga petition, protest. Pero anong nangyayari? Walang nangyayari because walang action. Now,
Napunta tayo sa illegal ngayon sa eleksyon. Napunta tayo sa eleksyon, ano? Nakalimutan natin yung illegal or legal arrest kay Pangulong Duterte. In other situation, in other complaint, wala magsasabi na legal or illegal. So, Supreme Court lang talaga. Kasi pwede ang mga lower court na magsasabi na illegal. May magsabi legal. So, magdi-decide pwede ang court. Pero pwede pang i-apila yan. So, the only last decision is the Supreme Court. Pero walang nangyari. So, saan tayo lalapit? Nung panahon ng Marcos Sr., nung panahon ni Marcos Sr., ang nilalapitan natin, NPA. NPA ang nilalapitan natin. Kaya nga napatalsik si Marcos Jr. Dahil sa komunista. Komunista ang talagang isang nakatulong dun Hindi lang si Gringo nasan Kumbaga nagsama-sama doon. Now, sa sitwasyon ngayon, tayong taong bayan ang solusyon sa problema ng bansa. Now, kung hindi tayo magkaisa, wala na talaga. Hindi na magkaisa. Even the opposition, hindi rin nagkakaisa. Even the Pilipino, wala tayong magagawa. Pilipino mamamayan yan Bahala sila sa buhay nila. Bahala rin ako sa buhay natin. So bahala talaga bukas. Pero wala pang leader na talagang lumilitaw. Kasi kailangan na natin ng support, financial support. May mga pera, pero ayaw ilabas. Problema kasi, hindi tinatamaan ang mga oligarchs. Yung oligarchs kasi sa panahon ni Marcos Jr., pinagsasawa niya kung anong gustong gawin ng mga oligarchs. So wala tayong pagkunan ng suporta. Oligarchs, kakampi ng Marcos. Yung mga magnanakaw, kakampi ni Marcos. So saan tayo tatakbo ngayon? Wala tayong kakampi. Opposition, hindi nagkakaintindihan. Kulang ang pondo. Ay, nako. Ay, nako, Diyos ko po ako. Wala talaga mangyari. Kaya nakikiusap ako, Madam President Sara Duterte, magbigay ka lang ng order. Magbibigay ka ng order with proper linkaging. Wala Binaboy na kayo Ang mga Duterte, binaboy na kayo ng administrasyon. Ang Pilipino rin, binaboy na ng administrasyon. Kasi baboy talaga ang gobyerno natin ngayon. Ngayon, puro hanggang tayo salita. Ako, nag-aantay ako ng pwersa at maglalabas ng pwersa pa rin. Isa lang kasi ang kailangan natin Isa lang. At pakilusin natin ang buong Pilipinas. Yun yung inaantay natin. Oligarchs, hindi natin kakampi. Kasi ang oligarchs, nagpapasasa sa kanilang mga gustong mangyari. Pinayagan ng Marcos Jr. Tama, Marcos Jr. So, sino ang kakampi natin ngayon? Wala tayong ibang kakampi kung hindi sarili natin. Now, kung hindi tayo kikilos, siguro, manahimik na lang siguro tayo. Mas maganda pa siguro, no? O manawagan na lang ako sa lahat ng vloggers. Wala na nga vloggers ngayon Kasi nga hindi na nga kumikita Hinarangan na ng gobyerno Wala nang income ang mga vloggers. O, tingnan mo, pagka-demonyo ng gobyerno. Nawala na ang demokrasya. Una, pinigil na ang freedom of expression. Pangalawa, pinigil ang pinagkakitaan ng mga ibang Pilipino. Gaano kawalang ang gobyerno natin ngayon? Tapos ngayon, puro tayo comment, post tayo ng post. Kayo, post kayo padala sa akin ng post. Siguro, mga 100 nagpapadala sa akin ng post.
na mga vloggers rin ang nagpo-post. Okay lang yung vloggers na talagang may mapupulot tayo. Kung content lang, ay naku, naluko na. Ha? So, lahat tayo, puro post tayo, susukmit tayo ng sukmit eh. Wala namang kumikilos eh. Ha? So, ako nakikiusap ako na magkaisa tayo. May grupo naman ako na buo. Inaas naman. Ha? Ano yan? Pilipino sa Pilipino, mag-aasan. Ha? Akala ko sa kumilik lang ang gapangan eh. Ha? Akala ko sa kumilik lang gapangan. Dito pala sa FGF, sa Filipino Guerrilla Forces, may gapangan. Ha? Another vlog ko yun ha. Magiging real talk ako ngayon. Real talk. Meron, may basura. Tamaan, magalit, bahala kayo sa buhay nyo. Kayo ang nagsimula nito, hindi ako. Dahil wala akong ginagawa. May basura, te? Ha? Wala akong ginagawa. Tinatanong ako ng mga miyembro at saka supporters, ano nangyari? Hindi ko masagot eh, kasi hindi ko alam eh. Yun pala, inaahas na pala ako sa ilalim. Na hindi naman ako ang leader. Ha? Hindi ako leader. I'm only implementing the order. Hindi dapat ako sisinin nyo. Tapos ngayon, ako sisinin nyo. Mga gago kayo. Mga ahas kayo. Mga traidor kayo. Wala kang kwentang tao. Pagkarap, magaling kayo. Okay na yan, wala ka pa. Pag nakatalikod, mga tarantado kayo. Yan yung mga duwag. Walang iwanan. Ako, hindi ako nang iwan. Isawa mo dyan. Gusto ko lang magpahinga, pero marami naman nakikiusap. Pero may nagbablog dito. Magkamaingay. May nagbablog. So yun lang mga kaibigan, ano? Gusto ko iparating sa inyo. Tayo, kikilos tayo. Kumilos tayo. Kung ayaw natin kumilos, bahala ng bukas. At least ako, hindi ako makonsensya. Kasi ako, kumilos ako, gumagawa ako, pero inaahas naman tayo. Kaya natutuwa ang administrasyon kasi maraming ahas pala. Akala ko sa Comelec lang ang gapangan. Dito pala sa FG may gapangan. Maraming salamat. Bye-bye, bye-bye, bye-bye.